Um, Inayos niya ang buhok ko, nag-iisip. May halong hiya at dumaan ang sandaling pag-aalangan. Simula nang mamatay ang parents ko, parang nawalan ako ng panglasa. Pinilit lang ako ni Lolo na kumain, kasabay niya, dahil mamamatay talaga ako sa gutom. Oh, wala akong masabi. Nalungkot ako. Sorry, hindi ko alam na ganun, kaya pala walang kitchen sa kondo mo. Nagilty ako sa mga sinabi ko sa kanya sa mismong oras na yon, gayong hindi ko alam ang pinagdadaanan niya. Pero, naamoy mo ba ang aroma ng mga pagkain? Natigilan siya. Hindi. Nadurog ang puso ko dahil doon. Naluha ako at parang sasabog sa sakit ang puso ko. Oh, Sandro, ayoko siyang kaawaan pero hindi ko yun maitago. Simulan natin ngayon, pwede ba? Okay. Pwede mo bang sabihin sa akin ang pinakagusto mo sa mga to? Kape, tea, green tea, chocolate, tableya, o hinahalikan na niya ako sa labi? Wala pa sa ngayon, kaya sabayan mo lang ako. Okay na yun. Hinila niya ako paupo at sumandal siya sa giant sofa. Kinabig ako pasandal sa puno ng balikat niya. Kahapon, hindi ko na itanong kung bakit napakaaga mong umuwi. Yun ba? Ibinaba ulit ni Sandro ang kape niya. Wala yung may-ari ng kawayanan. Nagpunta daw sa bayan. Nagpaiwan yung pinasama ni Lola Maria sa akin at siya na raw ang bahalang makipag-usap. Nag-iwan ako ng pambayad pero ayaw tanggapin. Nadadaan daw yun sa pakikipag-usap. Isa rin yun sa uri ng bayanihan. Kapag sila naman ang nangangailangan, tutulong rin tayo. Gaya halimbawa ng mga alaga kong manok. Kapag inawitan nila ang isa dahil gusto nila ng pulutan, hindi mo rin sila tatanggihan. Paano kung sinabing 27 na manok ang kailangan nila? Wala namang ganun dito o yung taong abusado. Maliban kung magnanakaw talaga na papasok sa bakuran mo. So, paisa-isa lang? Parang simpleng math lang din. Kung 10 pesos ang halaga ng isang kawayan, kakwentahin yun sa katapat na halaga o mas mababa pa. Kung papataas naman ng kaunti, asahan mo, dadaan sila dito at bibigyan ka ng aning pananim gaya ng saging, mani, gulay at kung ano-ano pa. Ang galing pala. So, kailan po ang simula ng bayanihan ng pagbabakod sa herbal garden ni Lola? Sa Sabado pa. Ikaw, hinarap ako. Si Helga, hindi mo ba namimiss? Palagi, higit pa siya sa kapatid ko. Kung wala ka dito, kasama ko yun sa gabi. Dito natutulog. Nakita ko kahapon na sinampal niyang manliligaw niya. At malakas ha? Umiihi pa sila sa salwal, gano'n na sila. Si Craig yun, kuya ni Jace. Oh, para siyang tinamaan ng sibat sa dibdib. That guy, do you miss him too? Umangat ako sa sopa at kumandong ako sa kanya. Hinapit niya agad ako sa bewang bilang tugon. Sinabi ko na sa'yo, handa akong bigyan ka ng anak nang walang kapalit. Ibig sabihin nun, walang ibang lalaking para sa akin kundi ikaw. Kung darating ang panahong iiwan mo na ako, handa ako dun. Masakit pero wala akong magagawa kundi magtiis. Paano mo nagagawa sa sarili mo yan? May bahid ng galit ang tinig niya. Relationships are also a business. Dapat may makukuha ka. Oras mo, pagmamahal mo, atensyon, yun ang lahat-lahat sa akin. At dahil pabago-bagong buhay, palaging kasamang sorpresa sa hinaharap. Paano kung isang araw, mawala na lang ako at hindi na bumalik? At least naranasan kong mahalin at magmahal. Oh, sunshine. Natakot siya sa kung ano, kaya niyakap ako. Naiiba ka sa lahat ng mga babaeng nakilala ko. May isang tanong na sumagi sa isip ko, pero sinarili ko na lang. Kung sasagutin niya ng diretso, alam kong masasaktan lang ako at di pa ako handa para doon. Bago magtanghali, may delivery truck na dumating. Inayos ang mga yun sa kalahati ng kitchen. Sa likod ng divider na naghihiwalay sa gym at dining area, isa-isang inilipat ang 3 metal racks at tela. 3 klase ng makina at edging, yung isa na pangarap ko lang mabili at isang malaking kahon na hindi ko alam ang laman. Anong mga to? Nalaman ko sa ibang tao na mahilig kang manahe at pangarap mo maging fashion designer. Gusto kong may oras ka rin sa mga bagay na gusto mong gawin.
Pero sinabi ko nang ayokong ginagastusan mo ko. Pwede nating sabihing pahiram lahat ng ito. Pwede kong ipahakot kapag ayaw mo na o nakapundar ka na ng para sa'yo. Okay? Malalim ang buntong hininga ko. Iniwasan kong mag-isip. Ayokong gawing komplikado ang mga bagay. At itong giant boxes? Regalo ko yan. Hindi mo na pwedeng ibalik. Personal PC, laptop, at new phone. Kailangan mo rin yan sa bagong panahon. Oh, natutup ko ang bibig ko. Pero, hindi ako tatanggap mula sa'yo, sweetheart. Magbibigay din ako. Pero anong pwede kong maibalik sa'yo? Sobra-sobra na. Ikinulong niya ako sa maluwag na yakap. Ilang araw na nga. Naging pilyo ang mga mata niya. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Just say what you feel for me. Marubdob ang titig niya. Naghahangad ng agarang sagot. That's more than enough. I like you. I love you. Nanubig ang mga mata ko. I love you too. Palaging mainit ang halik na ibinibigay niya sa akin. Walang katulad. Mga tahimik na deklarasyon ng kanyang pagmamahal at mga damdaming hindi masabi. At palagi akong maligaya dahil doon. Naging abala si Sandro sa mga nakalipas na araw. Dinagdagan ng interior designs ng silid namin. Yung paborito kong kulay na itinuro ko sa magazine ni Helga. Pastel colors. May malaking gazebo na rin sa likod ng kubo para sa mga biglaang bisita. At swimming pool na gawa sa prefab concrete sa likod ng bahay. May malawak na wooden deck na nag-aanyayang mamalagi doon kahit anong oras dahil sa lilim ng mataas na pine trees. Gumamit ng tree balling machine para palibutan ng punong kahoy ang paligid. At may sariling mini tower agad para sa malakas na internet. May higanteng flash screen TV na sa sala ng bahay, kaya sinamantala kong matuto at mag-aral dahil sa internet. Regular akong gumawa ng mga disenyo at naglaan ng mas mahabang oras sa pananahi. Minsan nalilipasan na ng gutom si Sandro at hindi ko maawat, at kapag ganoon smoothie at comfort foods ang dinadala ko sa kanya. Dinadaan ko sa lambing minsan para mapilitan siyang pansinin ng pagkain. Workaholic pala siya. Sa sobrang busy niya, naisip kong maghanda ngayong hapon ng massage treatment sa tabi ng bagong pool. At hindi niya ako natanggihan, gaya ng lagi. Saan ka natutong magmasahe? Natural lang mga teknik mo. Iba sa mga high-end massage therapist. Nanood ako sa YouTube. Pangakong pag-uhusayan ko pa. Gumagamit ako ng buko ng daliri, braso at siko sa mga parte ng muscles niya na kailangan ng mga malakas na pressure. Kinabukasan, may dumating na masyus at ako naman ang nakatanggap ng parehong serbisyo. Ayaw talagang magpatalo ng asawa ko. Sa mga sumunod na araw, mas naging abala pa si Sandro. Madalas ring umaalis. Maraming taong personal na pinupuntahan at maya't maya ang phone calls. Para siyang politiko na nagmamadali sa kampanya para manalong presidente ng Pilipinas na kabila at kanan ng meeting de Avance. Kinakaibigan mula sa politiko hanggang sa kagawad ng barangay at umabot sa pastor ng maliit naming simbahan. Para hindi ako makaabala, naging busy rin ako sa mga bagay na pwede kong gawin. Inilabas ko ang mga original Barbie dolls na regalo ng nanay ko at isa-isa ko yung dinamitan. Gumawa ako ng personal FB account at isang business page. Nang gabing yon, sinumpong ako ng hilo at nakatulog pala ako sa mesa ko. Nagising ako na nasa bisig na niya ako at ibinababa na ako sa kama. Nagpanggap akong tulog para hindi siya masobrahan sa pagod at naramdaman kong dumampi ang labi niya sa noo ko. Pakiramdam ko, totoong nahulog na siya sa akin nang napakabilis at wala nang makapipigil doon. Ayoko sa kanya, pero may tiwala ako sa wisdom ng lola ko. Si Helga, ang bisita ko ng umagang yon. Mahigit 2 linggo na sa buhay ko si Sandro at ito ang unang beses na tumapak siya sa loob ng bakuran ng bagong bahay pero sa kubo lang namin. Sa loob ng lawn. Pinanonood namin sa butas ng dingding sa kubo si Sandro na nag-uutos sa landscaper na pakiingatan ng mga halaman ko kung ililipat ng lugar habang inilalatag ang layout ng mga bagong paparating na halaman. Natawa pa ang kausap nito dahil napagkamala ng damo na halaman ko pa rin. May dalang 1 kilong sangkaka si Helga. Nabigay daw ni Lolang Maria. Nakakagulat man pero kahit mga bagay na gusto ko, alam nila. Nakasimangot si Helga at ayaw akong tingnan. Kung ganon, salamat dahil pinuntahan mo ako dito kahit ayaw mo sa kanya. Noon yun. Umirap siya. Pero hindi na ngayon.
Umatras na siya sa panonood kay Sandro at naupo sa baitang ng hagdan. Paano ako magagalit sa taong mukhang nabaliw na sa pagmamahal sa'yo? Oh, nagulat ako sa sinabi niya. Bakit biglang-bigla na nagbagong isip mo? Wala lang. Tumingala siya sa kisame. Sabi ni Lola, pareho daw si Craig at si Sandro kung tumingin sa'yo. Parang lagi kang mawawala kung habulin ka ng tingin at minuto lang hinahanap ka na kaagad. Ibig sabihin, boto rin pala siya kay Craig para sa'yo? Lahat naman sila, wika niya. Pero ang punto ko, it takes two to tango. Hindi pwedeng si Craig lang ang may gustong lahian ako. Dapat pareho kami. At ayokong magmadali, Sunshine. Kita mo naman kung gaano kahirap ang divorce sa Pilipinas. Baka kulang-kulang pang kalahating milyong piso. At ang stress, makakalbo ka muna bago ka makawala sa isang tao. Hindi ba kalupitan na magpatali ka sa isang lalaki sa buong buhay mo? Napatitig ako sa mga kamay ko. Napakalaki talaga ng pagkakaiba namin. Baka baliw na nga ako. Pag-amin ko. Ako kasi nagdesisyon agad na may mangyari sa amin. At kahit mabuntis niya ako, gayong ilang linggo ko pa lang siyang nakikilala. At bago yon, nakita ko na muna ang kanyang bad side pero nagpatuloy pa rin ako. Nagbuntong hininga si Helga, malalim at mabigat. Kamusta naman ang honeymoon period nyo? Masama ang loob niya. Halos hindi ako matingnan. Para siyang nanay ko na marami pang pangarap para sa akin. Pero inuna kong lumandi ka agad at gusto yatang atakihin ako ng libu-libong kurot sa singit. Okay naman. Higit pa rin ang gusto kong sabihin. Masaya ako, Helga. Nanubig ang mga mata ko. Sobrang saya ko. Parang sasabog ang puso ko. Tumayo agad siya. Parang nairita. Ayokong magtagal dito. Tinapunan ng tingin ng 3 hugis baon ng niyog na minatamis, magkakaob sa loob ng transparent na plastics. Pero kung ikakasal ka sa lalaking yan, kunin mo pa rin akong bridesmaid. Darating ako. Naiiyak siya. Malungkot na masaya na. Hindi pa rin ako matapunan ng tingin sa muka. Kasal? Agad-agad? Wala naman kami na pag-uusapang ganon. Ipinagpapauna ko na. Supla niya, inis pa rin. May hinahabol yatang petsa de peligro ng lalaking yan. Asahan mo na isang araw na mangyayari talaga yun. Binalikan ako at bigla akong niyakap ng mahigpit. Masaya ako para sa'yo, BFF. Nahanap mo ng the one mo. Ano? Siguradong may malaking dahilan kaya nasabi yun ni Helga. Magaling itong magtago ng sikreto. At kapag may mga pabitin itong sinasabi, kadalasan ay may malaking sorpresang paparating. Lumobo ang puso ko. Binabalak ba talaga ni Sandro Santiago na pakasalan nga ako? Sumikip ang paghinga ko sa sobrang tuwa. Sana nga, kahit fake na kasal lang, masaya na ako. Pero ang buhay, iba pala sa mga nangyayari sa isang pelikula. Sabado ng hapon nang tapos na ang pabayani sa garden ni Lola Maria. Nagkayayaan ng mga kalalakihan ng uminom bilang celebration at bahagi na rin ang pakikipagkaibigan sa pagitan ng lahat. Ipinahatid ako ni Sandro sa driver na si Mangorio. Nasa kanto na kami paliko papasok sa kabilang panig ng daan pauwi sa bahay nang biglang may babaeng buntis na tumawid sa harap ng sasakyan. Sa ilang segundo bago ang komosyon, nakita ko na para itong pulubi, marungis, iisang tsinelas sa paa at parang may humahabol sa kanya kaya nagmamadali. Lumilingon ito sa halip na iwasan ng aming sasakyan na may malakas na ilaw. Nakita kong takot sa mga mata nito sa malakas na tama ng liwanag ng sasakyan. Hindi ako masyadong nagulat dahil halos 5 metro ang pagitan at nakapagpreno din agad ang driver. Nagmamadaling lumabas si Mangorio para lapitan ng babae na napaluhod sa kalsada habang kinakausap ni Mangorio ang babaeng buntis. May isang red sports car na tumigil sa unahan. Parang sinadya na huminto sa bahaging yon kung saan silang nasa pagitan. Namatay lahat ng ilaw ng sasakyang yon, pati ang tail light at lumabas ang isang magandang babae sa itim na bestida. At sumandal sa trunk ng kotse, nagsigarilyo. Sa malayo nakatingin at parang walang pakialam sa babaeng buntis at kay Mangorio. At kahit naka-side view ito habang nagbubuga ng sigarilyo, napansin kong maganda, matangkad at parang modelo ang katawan at kilos. Ito bang humahabol sa babaeng buntis? Napasulyap din sa magandang babae si Mangorio at kitang-kita ko kung paano ito namutla na parang nakakita ng multo ng matitigan ng una. Binitiwan nito ang babaeng buntis
at nagmamadaling tumakbo pabalik sa kotse. Tarantang nagmaneho palayo doon. Mang Goryo, may problema po ba? Wala. Nagsisinungaling siya dahil putlang-putla. Parang nakakita ng demonyo at sobrang takot. Tumaas baba ang dibdib at namumuti ang mga buko ng daliri na nakakapit sa manibela. Pagdating namin sa bahay, hindi siya nagpark sa dating lugar. Ibinalandra sa entrada ng bahay ang kotse. Parang ginawang gate. Huwag ka nang lalabas at pakilak po agad ang pintuan. Mas madali sana kung nagsabi na lang siya ng totoo dahil malakas ang pakiramdam ko kaysa sa karaniwang tao. Ito siguro yung natatanging regalo kapag lumaki kang mahirap. Mas prone ka sa parinig, panunuya, pangiinsulto, at kahit sa body language ipaparating ng ibang panghahamak sa'yo, tatapakan ka ng ibang tao. Sa kabutihang palad, makakatanggap ka rin ng totoong awa, tulong at kagandahang loob kahit hindi mo inaasahan. May problema, nakita ko yun sa mukha ni Mang Goryo, pero pinili niyang itago sa akin ng totoo. Ano kaya yun? May folder na nakaipit sa ibaba ng pintuan ng buksan kong pinto. Kinuha ko yon at binuklat ko agad ang cover pagpasok ko ng bahay. Makapalang laman na nakabalot sa malinaw na plastic at ang unang picture sa unahan. Sapat para sirain ang buong buhay ko. Ang pag-asa ko, ang pagnanasa, o ang pagmamahal ko kay Sandro na nagsisimula palang lumago at yumabong. Natagpuan ko ang sarili kong nakaupo sa gilid ng kama. Wala sa sarili. May sibat na nakatarak sa puso ko at huminto ako sa paghinga ng hindi ko namamalayan. Hindi ba pwedeng maging masaya nang walang ibang taong nasasaktan? Nanginig ang kamay kong nakahawak sa folder. Nag-iisip ako kung bubuksan ko uli at iisa-isahin ang mga larawan o itatago ko yon at dadayain ko ang aking sarili na hindi ko ito nakita at magpapanggap akong walang alam. Ano sa dalawa?